Ako si Maria at ito ang aking kwento. Busy si Idam sa paggawa ng mga plano niya na ipepresent niya na naman sa susunod na linggo. Binubuhos niya ang oras at atensyon niya para ma-perfect niyang paperworks niya. Napatingin siya sa kapeng ibinaba sa kape niya, sa kanya tiningala si Carmela. Magkape ka muna. Masyadong salubong na salubong ang mga kilay mo habang nakatingin ka sa laptop mo. May 2 araw ka pa naman para matapos yan. Ani ni Carmela, pareho silang walang pasok ngayon kaya nasa loob lang sila ng bahay. Hindi ka umalis. Ang akala ko ba ay lalabas kayo ng kaibigan mo? Wika ni Idam sa kanya kinuhang kape at uminom doon. Hindi natuloy dahil may biglang tumawag kay Hana. May kailangan daw silang ayusin sa business nila. Kaya magstay na lang ako dito. Wala naman na akong ibang kaibigan maliban sa kanya. Napatango na lang si Idam. Pwede ko bang basahin yung ginawa mo? Baka may maitulong lang. Wika niya. Muling tumango lang si Idam. Naupo naman si Carmela sa tabi ni Idam at binasa ang ginagawa nito. Sa sobrang lapit ni Carmela ay nagbabanggaan ang braso nila ni Idam. Napapalunok na lang si Idam. Iniwas niyang paningin niya dahil nakashort lang si Carmela at kitang-kitang mapuputi nitong hita. Mainit na nga ang panahon, dumagdag pa ang nakikita niya. Okay naman ang pakiramdam niya kanina, pero tila ba biglang uminit nang dumating si Carmela. Dahan-dahan na tinignan ni Idam ang likod ni Carmela. Hindi niya napansin kanina na nakasando lang pala ito. Hindi naman kasi nakafocus doon ang paningin niya. May idadagdag lang ako dito, pwede ba? Ani ni Carmela sa kanya nilingon si Idam. Mabilis namang umiwas ng tingin si Idam at napatikim. Okay ka lang? Tanong ni Carmela. Mabilis namang tumango si Idam at pinipigilan ang sarili na hindi lingunin si Carmela. Mahangin naman dito sa pwesto natin. May puno rin para harangan ng araw pero bakit parang pawis na pawis ka? Ayos ka lang ba talaga? Akma sana nga hawakan ni Carmela ang noo ni Idam na mabilis tong umiwas. I'm fine. Sagot niya saka siya bumuga ng hangin. Ano nga ulit ang idadagdag mo sa ginagawa ko? Tanong niya. Nahihirapan na tuloy siyang mag-focus sa ginagawa niya. Pinaliwanag naman ni Carmela ang mga gusto niyang idagdag. Napatango na lang si Idam. Matalino rin naman siya pero bakit hindi niya naisip ang mga naisip ni Carmela? Nagpatuloy si Carmela sa pagpapaliwanag niya pero hindi doon nakafocus ang atensyon ni Idam kung hindi nasa mukha ni Carmela. Napakunot siya ng noo sa kanya bahagyang tinampal ang sarili niya dahil natutulala siya habang nagsasalita si Carmela. Hindi niya namamalayan na nakatitig na siya dito. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Tanong ni Carmela saka muling nilingon si Idam na nasa tabi pa rin niya. Yeah, of course. Naintindihan ko. Hindi ko lang naisip kaagad yun. You're really good at paperworks, ha? Ani ang pilit na tinutuon ng atensyon sa pinag-uusapan nila ni Carmela. Nang matapos namang magbigay ni Carmela ng opinyon ay tumayo na siya saka siya lumipat sa kabilang upuan kung saan mas kitang-kita siya ni Idam. Wala ka bang gagawin ngayon? Tanong ni Idam. Wala, mas presko kasi dito sa labas. Hindi naman ako nakakaabala, hindi ba? Anas niya. Kinagat ni Idam ang ngipin niya. Hindi pa ba siya nakakaabala sa lagay na yon? Naagaw ang atensyon ni Idam dahil sa suot nito. Napapahilot na lang si Idam sa sentido niya. Hinayaan niya na lang si Carmela at sinusubukan na hindi tulungunin dahil baka tuluyan na siyang mawala sa focus. Nanguha ng libro si Carmela sa kanya pinag-cruise sa mga binti niya at pinasa ng librong hawak niya. Nakafocus ang atensyon niya sa binabasa niya habang si Idam naman ay nagnanakaw ng tingin. Naipilig niya na lang ang ulo niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit parang ang lakas ng karisma ni Carmela ngayon? Natatawa at napapailing na lang si Idam sa sarili niya. Muli niyang sinimulang basahin ang ginawa niya at halos wala na siyang maidagdag dahil nasabi na ni Carmela. Meron na naman siyang ipepresent sa Lunes. Hindi na siya masyadong kinakabahan dahil may tumutulong sa kanya para matapos ang mga trabaho niya. Hindi na rin siya nasisigawan o napapagalitan ng lolo niya. Nasisermonan pa rin siya pero hindi na katulad ng dati. Nang mangalay si Carmela sa pag-upo ay tumayo siya para maglakad-lakad habang nagbabasa ng libro. Hindi naman na siya pinansin ni Idam at hinayaan ito.
Mas makakapag-focus siya sa ginagawa niya. Mabilis na nagtipa si Idam sa laptop niya pero naagaw ang atensyon niya na sumigaw si Carmela. Carmela! Anas niya dito saka siya mabilis na tumayo at tumalon din sa pool dahil nahulog si Carmela sa swimming pool habang naglalakad-lakad siya. Hindi niya napansin na hindi na pala sementong tinatapakan niya kundi tubig na, dahilan para mahulog siya. Buhat-buhat ni Idam si Carmela at dahil maiksi ang short ni Carmela, ramdam niya makinis na hita nito. Hindi naman malalim ang pool dahil hanggang dibdib lang ito. Put me down, ani ni Carmela. Uminit naman ang mga pisngi ni Idam. Sa kanya binaba si Carmela. Ramdam na ramdam niyang kinis ng hita ni Carmela. Napapamura na lang siya sa isip niya. Napatingin si Idam kay Carmela na bigla tong tumawa. Bakit namumulang mga pisngi mo? Masyado bang mainit? Pangaasar nito sa kanya sinabuyan ng tubig sa mukha si Idam. Natatawa na lang din si Idam. Masyado ka raw seryoso. Magpalamig ka muna. Anas pa niya saka siya lumangoy palayo kay Idam. Gusto mo bang manguha ako ng makakain nating dalawa? Muling nilingon ni Carmela si Idam. Lumapit naman si Idam sa kanya. Marami pa naman siyang oras para tapusin ang ginagawa niya kaya okay lang na magpahinga na muna siya kahit na ilang minuto. Sure, sagot niya. Umahon naman na sa pool si Carmela. Wine, you want? Pahabol pa ni Carmela na ikinatango na lang ni Idam. Nang umalis si Carmela para manguha ng makakain nila ay lumangoy naman si Idam at baka sakaling mawalang init na naramdaman ng katawan niya. Pabalik-balik siyang lumangoy habang naghihintay kay Carmela. Inalis niya na rin ang damit niya. Makalipas naman ng ilang minuto'y bumalik na si Carmela na may daladalang tray kung saan nakalagay ang mga pagkain na kinuha niya at isang bote ng wine. Ibinaba ni Carmela ang tray na daladala niya sa gilid ng pool. Sa kanya tinawag si Idam. Ngayon lang sila nagkaoras sa isa't isa dahil pareho silang nasa bahay lang. Nilagyan ni Carmela ng wine ng 2 baso sa kanyang ibinigay ang isa kay Idam. Pareho na silang naupo sa gilid ng pool habang nakatampisaw ang mga paa nila sa tubig. Sa nakalipas na mga taon, wala akong maalala na nagkaroon ako ng ganitong kalayaan. Nakalanghap ng sariwang hangin at walang masyadong iniisip. Ikaw, anong ginagawa mo nitong mga nakalipas na taon? Tanong ni Carmela saka siya sumimsim ng alak. Ininom naman muna lahat ni Idam ang alak na nasa baso niya bago siya sumagot. Hindi ko alam, wala akong ginawa ko hindi ang maglustay lang ng pera ng mga magulang ko. Walang patutunguhan ng buhay ko noon. All I want is to be free. Wala pa nga sana akong balak bumalik sa kumpanya. Walang balak na magpakasal kahit kanino kung hindi lang nila ako tinakot na puputulin nila lahat ng ATM card ko. Ang gago ko hindi ba? Natatawa pa niyang saad. Muling nilagyan ni Idam ng wine ng baso niya saka siya kumain ng mga pagkain kinuha ni Carmela. Ako naman, akala ko nahanap ko ng magiging kakampi ko. Alam ni Omar ang tungkol sa mga anak ko at tinanggap niya naman ako. Naging masaya ako noon pero panandalian lang pala yun. Tinanggap ko na lang na wala akong magiging kakampi. Wala akong mapagkakatiwalaan. Mapait na sad ni Carmela. Nilingon ni Idam si Carmela. Is she still in love with her ex? Nasasaktan ka pa rin ba hanggang ngayon? Kuryosong tanong ni Idam. Masyado na akong sinubok ng tadhana. Parang turok na lang nakarayom kung nararamdaman kong lokohin niya ako. Sagot naman ni Carmela saka siyang umuyat uminom ng alak. Kung magmamakaawang ex mo, tatanggapin mo pa ba siya? Kung ayaw mo magiganti sa kanila, sa tingin mo babalikan mo siya? Patuloy na tanong ni Idam. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang malaman ang nararamdaman ni Carmela. Gusto niyang malaman kung talaga bang wala nang pagmamahal na nararamdaman si Carmela para kay Omar at kung naka-move on na ba talaga ito. Maraming beses siyang nagmakaawa ituloy namin ang kasal namin. Pero mas nangibabaw yung galit ko sa kanya. Narealize ko rin na hanggat si Omar ang kasama ko, nakokontrol pa rin ako ni Tita Shoni. Takot si Omar kay Tita Shoni kaya tama lang yung desisyon kong alukin ka ng kasal. Thank you for accepting my proposal. Hindi ko talaga alam kung saan ako pupulutin kung hindi kita nakilala. Kung hindi ko lang na lamang ipapakasal si Sofia sa'yo, baka kay Omar ako na ikasal. Aniya pa. Binitawan na ni Carmela ang hawak niyang baso saka siya bumaba sa tubig dahil ramdam niya na ang init. Hindi naman siya nalasing sa wine pero nagbigay ito ng init sa katawan niya. Lalangoy lang ako saglit. Pagpapaalam niya sa kanya iniwan si Idam.
Sinundan naman ni Idam ng tingin si Carmela. Bakit nagiging interesado siya sa buhay ni Carmela? Ano pa bang pakialam niya kung may nararamdaman pa rin ito para sa ex niya? Napapailing na lang si Idam sa sarili niya. Bumaba na rin siya sa pool at binasa ang buhok niya. Bumangga naman si Carmela sa likod niya. Humugot ng malalim na hininga si Carmela dahil masyadong matagal ang pagpigil niya sa paghinga niya sa ilalim ng tubig. Ani ni Carmela saka siya napahilamos sa mukha niya. Nakatitig lang naman si Idam sa kanya. Pasensya ka na ha, nagkwento na pala ako ng tungkol sa buhay ko. Natatawang saad ni Carmela saka siya nanguha ng sitsirya sa pinggan at nginuyayon. Okay lang, I won't judge you, sagot ni Idam. Aahon sana sa pool si Carmela nang madulas sa mga kamay niya dahilan para sumubsob siya sa dibdib ni Idam. Patalikod sana siyang uupo sa gilid ng pool. Are you okay? Tanong ni Idam, nakahawak pa rin ang mga kamay ni Carmela sa dibdib ni Idam at ilang inches lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Nagsalubong ang mga tingin nila. Napapalunok si Idam nang dumako mga mata niya sa labi ni Carmela. Tila ba may naguutos sa kanya na halikan yun at lasapin. Lalayo na sana si Carmela na siili na siya ng halik ni Idam. Sa gulat, hindi kaagad nakagalaw si Carmela. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Pinag-iisipan niya kung itutulak niya ba si Idam palayo sa kanya. Kitang-kita pa niyang mga mata ni Idam na nakapikit. Napalunok si Carmela pero dahan-dahan niya na rin ipinikit ang mga mata niya at hinayaan si Idam. Pinulupot niya na rin ang mga kamay niya sa batok ni Idam at sinuklian ang bawat halik nito. Gustong pigilan ni Carmela ang sarili niya. Hindi naman sila lasing pero para bang nawawala si Carmela sa sarili niya. Tila ba may sariling isip ang katawan niya. Ouch! Daing ni Carmela na kagatin ni Idam ang pangibaba niyang labi. Hindi pinakawalan ni Idam ang mga labi ni Carmela at bukas sa puso namang sumagot si Carmela sa mga halik nito. The heck! Rinig nilang sigaw. Mabilis na humiwalay sa isa't isa si Carmela at Idam nang marinig nilang sigaw na yon. Shit! What are you two doing here? Sigaw ni Idam sa mga kaibigan niya. Nagpipigil naman ng tawang mga ito dahil alam nilang nabitin ang kaibigan nila. Nahihiya naman si Carmela na tinakpan ang dibdib niya. Kinuha ni Idam ang damit niya at sinot yun kay Carmela. Nabubwisit sa panggugulo ng mga kaibigan niya. Bakit ba ngayon pa sila pumunta dito? Magbihis ka na, utos ni Idam kay Carmela. Nakayo kong umahon ng pool si Carmela saka siya umalis. Mga abala kayo inisasad ni Idam sa mga kaibigan niya saka siya umahon. Hindi ka namin mahanap sa loob ng bahay mo kaya dito kami nagpunta. Hindi naman namin alam na may kababalaghan palang nangyayari dito. Gusto mong ituloy? Aalis na lang kami, nangasar na sad ni Marco. Shit you. Kung tahimik na lang sana kayong umalis nang makita niyo kami. Nainis pa rin niyang sagot. Ay, may nabitin. Pangaasar pa ng mga kaibigan niya saka nagtawanan ng mga to. Palihim na makikipagkita si Carmela kay Jonah, ang secretary ni Shawnee. Marami siyang gustong malaman tungkol kay Shawnee at kung may alam ba ito sa mga katiwalian ni Shawnee sa kumpanya. Matyagang naghintay si Carmela sa isang coffee shop. 20 minutes na siyang naghihintay pero wala pa rin ito. Kaya panay ang tingin niya sa entrance. Malapit niya nang maubos ang kapeng in-order niya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Carmela. Aalis na lang sana siya dahil mukhang wala namang patutunguhan ng paghihintay niya nang biglang dumating ang secretary ni Shawnee. Pasensya na po Ma'am Carmela kung naghintay kayo. Marami po kasing pinagawa sa akin si Ma'am Shawnee. Wika nito saka siya naupo sa upuang nasa harapan ni Carmela. Umorder na muna ng kape at dessert si Carmela para kay Jean bago niya ito kinausap. Para saan po bang pagkikita natin na ito at bakit hindi po pwedeng malaman ni Ma'am Shawnee? Nagtatakang tanong ni Jonah. Maging si Carmela ay kinakabahan pero kailangan niyang maging malakas at matatag para malaman ang kasamaan ng stepmom niya. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga ginagawa ni Tita Shawnee. Jonah, gusto ko sanang makipagtulungan ka sa akin. Gusto ko sanang i-report mo sa akin kapag may mga ginagawa si Tita Shawnee na hindi maganda sa kumpanya. Baka may alam ka sa mga nawawalang fans. Hindi pa malaki ang nawawala pero hindi magtatagal. Siguradong maunti-unti nila yon. Biglang napalingon si Jonah sa paligid niya dahil baka may makakita sa kanya na nakipagkita siya kay Carmela. Ma'am Carmela, pasensya na po kayo pero ayaw ko pong mawalan ng trabaho. Ako lang pong inaasahan ng pamilya ko. Naiintindihan ko. Gusto ko lang malaman kung may nalalaman ka kay Tita Shawnee. Baka sakaling may alam ka sa mga sekreto niya. Hindi ka agad sumagot ang secretary ni Shawnee.
Iniisip pa nito kung may mga katiwalian bang ginagawa ang boss niya. Umiling naman siya bilang sagot. Wala po akong alam ma'am, ginagawa ko lang po ang mga inuutos niya sa akin. Ang palagi po kasing kasama ni Ma'am Shawnee si Manager Cruz. Silang dalawa pong palaging magkausap. Pasensya na po Ma'am Carmela pero wala po talaga akong alam. Nakayukong wika ni Jonah. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Kung si Manager Cruz naman ang kakausapin niya, siguradong wala itong sasabihin at siguradong magsusumbong to kay Shawnee. Pero kung sakali mang may malaman ka o may marinig ka, nakikiusap ako Jonah, sabihin mo kaagad sa akin. Kapag bumagsak ang kumpanya, lahat tayo, sabay-sabay nalulubog. Alam ko may pinapatayo siyang business na nakapangalan sa kanya at kung sakali mang siyang dahilan kung bakit nawawala ng funds ang kumpanya, I'm sure, lulubog tayong lahat. Pakiusap niya. Tumango naman si Jonah bilang sagot. Nang matapos makausap ni Carmela ang sekretary ni Shawnee, ay umalis na rin siya. Muli siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Mag-isa lang siyang kumikilos kaya walang kasiguraduhan kung may mangyayari ba sa ginagawa niya. Sumakay na siya ng taxi pabalik ng kumpanya. Samantala naman kunot noong tinignan ni Shawnee si Manager Cruz. Sigurado ka sa sinasabi mo? Nagpunta ng presinto si Carmela para ipabukas ang kaso sa aksidenteng nangyari sa kanila ng mommy niya? Tanong niya. 5 taon na nakalipas. Akala niya tapos na yon. Tapos malalaman niya na gustong buksan ni Carmela ang kaso. Ganun na nga. Nakausap ko si Officer Ronaldo. Ang sabi niya nakita niya si Carmela na pinuntahan si Chief Romero at pinapabuksan ng kaso sa aksidenteng nangyari. Napailing-iling si Shawnee. Hindi na dapat mabuksan ang tungkol sa kaso na yan. Matagal nang tapos ang kaso at matagal na rin yung close. Ano ba talagang pinaplano ni Carmela? Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Hindi ko na dapat siya hinayaan na nakalabas ng ospital noon. Akala ko'y nakuha ko ng loob niya pero hindi pa pala. May iba pa pala siyang pinaplano. Seryosong saad ni Shawnee saka siya naupo sa sofa. Hindi niya alam kung saan ba nakakuha si Carmela ng lakas ng loob para kalabanin siya. Pinag-cruise ni Shawnee ang mga binti niya. Hindi niya hayaan na si Carmela ang sisira sa lahat ng plano niya. Anong plano mo? Tanong ni Manager Cruz. Bantayan mong bawat galaw niya. Kausapin mo rin si Officer Ronaldo na huwag silang mag-iimbestiga sa kaso. Kung kaya mo rin kausapin o bayaran na lang si Chief Romero ay gawin mo. Wala akong pakialam kung buksan nilang kaso pero siguraduhin mo na wala silang gagawin. Hindi siya mag-iimbestiga. Ipamukha lang nila kay Carmela na binubuksan nga nila pero wala silang gagawin. Motoridad na utos ni Shawnee na ikinatango ni Manager Cruz. Napapangisi at napapailing na lang si Shawnee. Marami na siyang sakripisyo at hindi niya hayaan na mapupunta lang ang lahat ng yun sa wala. Nang mag-uwian na bumaba na ng kumpanya si Carmela para sa entrance niya na lang hintayin si Idam. Nang sa ganon, hindi na ito pumunta sa office nila. Ngumingiti na lang siya sa mga empleyadong nakakilala sa kanya kapag binabati siya ng mga to. Muling tinignan ni Carmela ang relo niya pero hanggang ngayon wala pa rin si Idam. Late na naman ba siya? Mahina niyang usal sa sarili niya. Habang naghihintay siya ay may humawak sa kamay niya. Tiningala niya ito para tingnan. Akala niya si Idam pero si Omar ang lalaking humawak sa kamay niya. Inalis kaagad ni Carmela ang kamay ni Omar na nakahawak sa kanya. Sa kanya ito tinalikuran pero sinundan siya ni Omar. Galit ka pa rin ba talaga sa akin, Carmela? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Inaamin ko na sa yung pagkakamaling nagawa ko. Pinagsisisihan ko na rin yun. Kaya ano pa bang kailangan kong gawin? Nakikiusap na saad ni Omar. Napahinto sa paglalakad si Carmela ng harangan ni Omar ang dinaraanan niya. Napapabuntong hininga na lang si Carmela. Akala niya nilubayan na siya ni Omar dahil ilang linggo niya na itong hindi nakikita. Kasal na ako, Omar. So please, huwag mo na akong guluhin. Tanging saad ni Carmela, takma na naman sanang alis ng harangan siya ni Omar. Alam ko namang wala kang nararamdaman para kay Idam. Pinakasalan mo lang naman siya dahil gusto mo makapagiganti sa amin ni Sofia. You won. Nakapagiganti ka na kaya pwede bang bumalik ka na lang sa akin? File a divorce and marry me. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Natukso lang ako. Blankong tinignan ni Carmela si Omar. Napapailing na lang siya. Masaya siya na makita tong miserable. At kulang pa yun para sa kanya. Ano kayang mangyayari ngayong haharangan ni Shawnee? Ang gagawing pagpapaimbestiga ni Carmela sa kaso ng namatay niyang ina? Ano ang gagawin ni Carmela sa gustong mangyari ni Omar? At bakit kaya tila nagkakaroon ng pakialam si Idam sa nararamdaman ni Carmela kay Omar? Nahuhulog na ba ang loob ni Idam sa asawa? Yan ang ating aalamin
sa susunod nating kabanata.